的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Magandang tanghali sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan ni Tim Nicodemus ay hahabol sa oras sa ating programa Chinoy Public Service tuwing Lunes mula alas 11 hanggang alas 12. At sa umaga na ito ay meron tayong assistant ng ACPRO ni Police Chief Superintendent Kimberly Molitas. Mamaya makaka-interview natin sa ating programa. Ang ating programa ay ang ating lokasyon ay sa 2867 FD Harrison Street Corner, Pasay, 8 Pasay. Meron tayong telephone number 553-8656 788-3607. Kung meron kayong komento o anong panawagan, pwede kayo tumawag. Ang ating programa ay sa may WWAC-TV channel, Kakampi Online. Ngayon, sa ating mga tagapakinig, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Sa ating mga kababayan, kunting ingat lang dahil itong linggo na ito, Holy Week, sana maging masaya ang inyong pagbibiyahe. At habang mamaya pagbabalita tayo ay magdasal muna tayo. Okay? Salamat ho sa inyong Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga pasyente. Okay? Thank you.
the darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest play we still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know what I Narito ang ating headline. US Embassy nakbabala sa kanilang citizen sa magtungo sa Central Visayas. Publiko, pinayuhang versus Lindol. 388 pasahero na stranded sa Saudi nakauwi na. Summer vacation gawing eco-friendly. Narito ang ating balita. Isang travel advisory itilabas ang US Embassy sa Manila kahapon para makapag-ingat ang kanilang mga mamayang na tungo sa Central Visayas. Batay sa paalala ng sikil sa website ay nagsabi embahada namin natanggap na silang informasyon magama ang substantial hotel. Ilang teroristang grupo ang posibleng makadat ang lalawigan sa Cebu at Bohol sa Central Visayas. US citizen ang advised to carefully consider this information as you make your travel plans and to review personality security plans and avoid large crowds and gatherings and remain vigilant at all times. Bahagi ng travel advisory. Pinaalalahanan din ang embahada ang kanyang mga mamayan sa World Wide Ocean na issue noong March 7, 2017 nagsasaad ng banta ng terorismo karahasan laban sa mga US citizens. Ang mga lugar na posible terrorist attack ay ang mga sporting event, sinihan, palengke, mass transportation, system ng paliparan at ibang pang public venue na madalas puntahan ng maraming tao. Gayun din ang mga nightclub, shopping mall at mga bus na kilalang restaurant. US citizens should be mindful of the important taking and preventive
publiko, Pinayuhan versus Lindol, upang makaiwas ang dagdag panganib tulad ng pagiran, sunog tuwing may lindol. Pinayuhan ang Department of Energy ang publiko inspeksyon ang nasabing linya ang kanilang kuryente at tiyakin na hindi gumagalaw ang mga appliances. Sinabi ni Energy Secretary Alonso Cuisi na ang panahon ng mga inspeksyon ang mga linya ng kuryente sa mga bahay na kung maaayos pa ito ay upang maiwasan ang short circuit at inspeksyon ang pakakatayo o pakakabit ng mga appliances para matiyak na hindi babaksak o matatanggal ang pwesto sa mga oras ng pangyayaran. Ito'y matapos na makasunod ng pagyanik. Mabini, Batangas, Kamakalawa nagdala ng magnitude 5.6 at 6. Naepektuhan dito, hindi lang ang kabahayan, ngunit ang maging mga pasibilidad sa enerhiya. Nakaroon ng kawalan ng supply ng kuryente sa lalawigan, ngunit agad naman nabalik ang National Green Corporation of the Philippines. Sa ulat, naepektuhan ang lindol ang Batangas, San Luis Lines 102 dahil sa pagyuko ng isang lower habang naepektuhan ng switchyard ng San Gabriel Naturang Gas Power Plant. Nabatid nakaroon ng panahon na 25084 megawatt na kaka-epekto supply ng enerhiya lang ng Batangas ang naging Laguna, Quezon, Ilocos Sur, Pagkakita, Batangas at Nueva Ecija. Bilis na? Meron na? Pagpapunta pa lang. Superintendent? Hello? Yes, magandang tanghali ho. Narito ang ating Police Chief Superintendent Kimberly Motilas. Molitas, is your tama? Ate? Molitas, Chief Superintendent, tama? Magandang tanghali ho, ma'am. Hello? Hello. Magandang tanghali ho. Yes, magandang tanghali po at sa lahat po ng mga tagapakinig. Magandang Oo tanghali nga, po. napakaswerte sa araw nito. Ikaw naging interview sa interview sa program natin. Ma'am, may dito ilang mga katanungan. Sa ngayon, ang ating kapulisya ay meron ba tayong nakahanda ang ating NCRPO bilang assistant mo si Oscar Abalyalde, di ba? Meron na tayong nakahanda for this coming Holy Week? Ma'am? Hello? Hello? Meron na tayong nakahanda ang ating kapulisya sa buong bansa para ating maging matahimik ang ating Holy Week? Yes, opo. Handa Yeah. naman po tayo lagi. Lalo na for this season po ng ating Holy Week. Naka-full alert po tayo. Lahat po ng ating mga kapulisan ay naka-duty at wala po tayong leave. Yung mga naka-leave po, pwede po natin yan i-recall anytime kung kailangan. Dito po sa Maynila, naghahanda po tayo para dun sa Holy Week at saka kasama rin po yung paghahanda natin para sa ASEAN para po masigurado natin na maayos at tahimik ang ating rehiyon pagdating po ng okasyon ng ating ASEAN at itong kinakaharap po natin na Holy Week. Okay. Sa ngayon talagang ang ating mga pulis wala nang bakasyon, ha? Yes, wala po tayong bakasyon. Pareho po kaming naka-duty dito po sa buong region natin. So we have at least around 12,000 na naka-deploy for the Holy Week. At yung pong ating mga standby forces, nandyan lang po yan para tumugon kung kailangan po nating dagdagan yung pwersa natin sa field. How about mga water installation, mga Meralco, meron din naka-assign na duty, hindi natin masabi, di ba? Meron din tayo naka-assign mga pulis na kabantay. Yes, kumpleto po yan. Nilagyan po natin lahat ng kapulisan, yung ating mga
places of convergence na tinatawag. Equip naman po sila ng mga kagamitan natin. Binibigyan daan po natin yung paggamit ng mga equipment natin na ibinigay sa atin ng ating national headquarters. Yung mga kakulangan po natin, ginagawan po natin ng paraan na nagdadagdag po tayo ng pwersa natin sa ating mga areas na kailangan natin ng mas maraming pulis. How about mga district commander? Pwede sila maka-on leave o bakasyon? Hello? How about mga district commander? Ganyan din kapareha sa mga pulis, hindi din pwede sila magbakasyon? Hindi po, wala pong bakasyon. Pag full alert po tayo, talagang wala pong bakasyon yung mga kapulisan natin. Lahat po naka-duty yan. Except po kung in emergencies na talagang meron silang family emergency, siyempre kailangan naman po nabigay natin sa kanila yung leave na yon. Kunwari, namatayan sila ng pamilya o kaya nagkasakit, yan po yung mga grounds na pwede po silang i-allow na mag-leave. Okay. Dito may nakatext, may pangalawang question. Sa ating kinaukulan, lalo ikaw ang assistant kay NCR Oscar Abalde, may nakahanda din tayo na the big one. Sana, wag na dumating, meron din tayo nakahanda for mga may darating daw malakas window. Meron din tayo nakahanda, ang ating kapulisya. Saan po? Sorry po. Yung may darating daw, the big one, nakahanda din ang ating mga kapulisya sa NCR. Yes, handa po tayo sa kahit po anong eventuality na kailangan tayo mag-responde. Okay. O ma'am, kung ito ang iyong programa, kung meron kayo panawagan, pwede kayo panawagan. Ang program natin ay, kung may time, pwede kayo pumunta o kasama sa 2867 FB Harrison tayo, corner Edja. Pag may time, kasi due to OFW program to, due to the public demand, sana puntaan kayo para makita personal. Okay ba, ma'am? Yes, maraming salamat po. At meron din po kaming hotline, yung ating Itagamo Sabato text 2286 at yung hotline po ng NCRPO 0915-888-8181. Pakiulit lang ho, ma'am, para text Itagamo Sabato text 2286 2286 at yung hotline po ng NCRPO 0915 888-8181. Okay, thank you very much sa binigay mo sa aming amumunting programa. Sana next time kayo na pumunta dito para makita ang programa natin ay OFW. Maraming humihili. Maraming salamat sa mumunting ang aming programa alang-alang sa OFW. Makikita niyo namin ang aming program. Oo, sa Kakampi. Okay? Thank you very much, ma'am. Thank you very much po. Magandang hapon, umaga po. Thank you, bye-bye. Diyos ko Lord, wala akong marinig. $388 na stranded sa Saudi nakauwi na. Matapos ang halos 2 araw na pagkakasanilis nakapalik sa Pilipinas ang 388 pasahero ng Philippine Airlines ang nakatala ang kanilang flight nitong Sabado umaga sa Saudi Arabia. Ayon sa ulat, sa PAL flight CR 55 tulad ng 388
implementation ng warp data na ilalabas nila. Inakasa ni Pangulong Duterte, Department of Budget and Management na Department of National Defense na ang papalabas ng 6 billion para ginawa ni
Yes, member Arturo Lasagna. Umalis na. Ang verification ang mga operador hindi sa ulat na umano. Maglalabas ng bansa ang self-complete Tawag Edward. Member ng Arturo Lasagna. Lumitaw ang pasyente na tigok sa ospital. Patay na 37 na anyos pasyente lalaking natapos itong mahulog mula sa ikatatlong palapag na Quezon Medical Center sa Barangay 11, Lucena City, Pangasinan, madaling araw. Natamo ang graming pinsala sa ulo at katawan ang biktima si Romeo Ramos ng Barangay Tulang na biktima ay nakakompine sa ating hospital dahil sa sakit na stress. Huling nakikita buhay ang biktima na sinasabing makiyak na sarili na dula ito hanggang seryoso bumagsak sa iba. Patuloy naman ay naalam niya ang hospital or lumabong mata na bigti sa Quezon City. Kusa nagpasalubong kay kamatayan ang lolo sa lumabong ang kanyang panigilan.
Jose Garcia ang mga opisyales na lokal. Ano? I-ano muna? 11:30. Break muna. Okay? Patay sa cargo truck. Cebu City, kamatayan sinapit ang mga kahabaan ng highway sa Barangay Lintat, Naga City sa Cebu, Kamakalawa. Kinikilala ang pulisya ang mga biktima ay sina Cedric Magalyong at Periola Magalyong, mga nakatira sa Barangay Inawan, Cebu City, na isugod sa Mitla Mani District Hospital, mag-asawa, subalit kapwa idineklara patay. Sumuko naman ang pulisya ang driver na 6-wheeler cargo truck na si Mario Fernando, 33, tubong Diluhungan, Negros Oriental at nakatira sa Lower Pakikna bayan ng Minglanilla, Cebu. Ayon kay PO2 Rolly Gulong Tubig, Naga City Police Station, tinangka overtake ang cargo truck ay motosiklo na mag-asawa. Gayunman, de minor ang motosiklo, pero sa hindi inasa Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Here's why thousands of Pinoy send money with transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa matling padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with transfast.com. Narito ang kasunod natin balita. Isa natusa sa sunog. 2 barangay chairman kinasuhan ng ombudsman. Ikatatlong kalinga ni Era sinagawa. Narito ang ating balita. May tutuling tagumpay ang isinagawa ang serbisyo medical Manila Center sa mga Manileño upang matiyak na walang sakit at bigyan ng gamot. Sa ikatatlong taon ang kalinga ni Erap naging mas tagumpay at siniguro ni Estrada na mailalapit ang mga taga Manila ang libreng consultation at libreng gamot. Umaabot sa 1,000 residente ang nagbenepisyo sa isang araw ng medical dental mission sa Tondo Sport Complex. As we all know, health is wealth. This is why we have been putting pressure on the health of every Manileño. Estrada, tinitiyak ang nasa mahigpit na 1,000 din ang nabigyan ng serbisyo ng medical ang kalinga ni Era program sa sinimulang itong noong 2015. Kabilang sa mga serbisyong medical ay ang general consultation, free medical at laboratory test tulad ng complete blood count, CBC sugar, cholesterol test, bone density, scanning at screening, dialysis, etc. na electrocardiogram, wrist scanning at SIV testing. Ang mga dental service naman ay kinakailangan ang good distribution, proper practice at dental cleaning na maayos din ang libreng salamin ng mata. Ayon kay Dr. Regina Baksik, overall coordinator, 6 na pampubliko na hospital ng magdit ang presidente ng Tondo ay ang serbisyong medical. Sinabi ni Baksik na malaki ang kanilang pagsasalamat sa lahat ng mga doktor, nurse, medical professional, ang volunteer sa tumulong sa medical fair. Dalawang barangay chairman kinasuhan sa ombudsman. 2 barangay chairman
kasong ang Metropolitan Manila Development Authority sa Office of the Ombudsman dahil sa umano pagkonsinti sa illegal parking sa kanilang nasasakupan sa kabila ng isinagawa ang clearing operation ang ahensya. Kinikilala ang MMDA spokesman si Lynn Ialago. Ang mga inasuhan ay sina Antonio Calma Jr. na barangay Don Manuel at Clarito de Jesus, barangay Veteran Village. Kapwa Quezon City, 5 umano barangay chairman at 4 sa Quezon City, 1 sa Parañaque ang sasampahan ng kaso ngayong linggo ng ahensya. Sinabi ni Atty. Nunez, sasampahan ang mga naitutong opisyal neglect of duty nakakasat umano ng local government code of the Philippines at responsibilidad. Ang mga opisyal ng barangay na papanatiling kayusan ang sa mga kalsada at daluyan ng tubig. Ayon Ialago, paulit-ulit silang clearing operation ng dalawang chairman, mga iligal na kaparada sa Santiago, Enero, Pebrero na ngunit nang balikan nila ay nanatili ang mga nakaparada ng Enero. Ang ibang naman barangay chairman ay kakasuhan din dahil sa kawalang aksyon sa illegal parking terminal at dito. Sinabi naman ni MMDA Supervising Officer Bong Nebriha na mismo ang mga barangay ang nagbibigay ng permit para magtinda ang mga bento para sa mga parking terminal ay buhawi na binabayad na sa kanila. Iginit pa ni Nunez na ito ay na ngayon ang tagpiling ng Pangulong Duterte ahensya na pamamagitan ng isang presidential ay nagpapaligid sa mga pangunahing lansangan sa lahat ng obstruction. Marami ang umanon barangay chairman naman ang tumatangawag sa MMDA humihingi tulong para maisagawa ang clearing operation sa kanilang lugar. Pagkatapos ay sila ang nagpapanatiling kaayusan. Isa natusa sa sunog. Isang resident ang nasawi habang nasa 200 pamilya ang nawalang ng tahanan. Makaraan ang isang malaking sunog ang naganap sa isang residential area sa Las Piñas City, Sabado ng gabi. Kinikilala ni Park Chief Inspector J.C. Alupiano ang nasawi na si Jefferson Tangher sa residente ng Sapote Plaza sa barangay Sapote ang naturang lungsod. Nabatid ang nagawa lang ang isugot sa pagamutan. Ang biktima ngunit hindi na siya umabot ang buhay dahil sa mga paso ng suffocation. Sa initial ng ulat ang Bureau of Fire Protection, unang sumiklab ang apoy dakong alas 2 ng gabi ng mga katabi ng bahay. Agad na kumalat ng apoy ang mga kabahayan hanggang sa umakyat ng alarma sa Task Force Bravo. Dakong alas 10 ng gabi, nagawa naman ng kontrol ang mga bumbero ang apoy upang hindi na kumalat ang malalapit na palengke, ang bangko ng ibang mga establishmento sa Sapote Road. Ganap
na ang naapula na declare hire of PFP dagong alauna 108 na madaling araw, alauna 8 madaling araw, tinataya aabot sa higit na 1 milyon ang halagang area na tupok sa residente. Tulak sa Pasig, Timor. Ang arestado ang isang kinikilalang tulak ng droga. Isinagawa ang bypass operation ang mga otoridad sa Pasig City kamakalawanan gabi. Ayon sa Eastern Police District Director General Superintendent Romero Zapatura, suspect na si Rapiodin Pauti. Siya ang admin Paunte, ang MM Del Miral Street Barangay San Nicolas, Pasig City ay nadagit bakit alas 9 ng 10 ng gabi na isinagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Pasig Police. Nabatid, isang concerned citizen nagsumbong sa pulisya hinggil sa talamak ng pagbebenta ng illegal na droga ang suspect. Isang asset na pulis ang nagsilbi buyer na suspect agad dinakip sa akto, inaabot ito ng droga. Nabawi ang suspect ang 5 plastic sa siyet naglalaman ng shabu, mark money at ibang uri ang ating paraphernalia. Nakakulong ngayon ang suspect sa Pasig Police at inihanda na ang pagsampa ngayong rank. Okay? Maaari natapos ang ating balita ngayon. Kung may kayong panawagan, pwede pa kayo humabot. 5 minutes na lang, 5 minutes? 553-8656 788-3607. Ang ating lugar ay sa 2867 FB Harrison Street, Corner Echa, Pasay City. At sa ngalan ni Fene Gudemos, siguro hindi makahabol dahil sa traffic. Maraming salamat. Ang ating teknisya, si Annalen, si Fatima, si Rizal at si Ami. Ang ating programa ho ay merong 5 minutes. Kung meron kayong panawagan, pwede pa kayo mahabol. Mga 4 minutes na lang, pwede pa, ha? At sana ho ay magdasal tayo araw-araw para ang mga biyaya umiwas ang mga masasamang dumadating ang ating kapalaran o may masamang panaginip o may hindi ka nais-nais. Ang importante may tiwala tayo sa Diyos. Yan ang pinaka-importante. At ang ating programa ay nagpapasalamat sa inyo kung meron kaming na hindi na nais ang aming pamamalakat o meron kayo suggestion, pwede kayo tumawag sa ating telepono 553-8656 788-3607 o may panawagan. Kung meron kayong anong ipanawaga o may nananawa mga kamag-anak niyo o humingi ng tulong, ang ating programa ay open to the public. Especially, pasalamat ho natin ang ating kinaukulang ahensya ng National Bureau of Investigation sa ngalan ni Chief NBI Director at ang kanyang spokesman si Nick Suarez. Maraming salamat ho. Every time pag may program, naka-tune up sa atin. At ang ating drug enforcer, si Benjamin Reyes, nakamatch din. At ibang pang mga kinaukulan, lalo ang NCPRO, Oscar Abalalde, at ang kanyang assistant, si Police Chief Superintendent, sino pangalan yun? Yung ang pangalan yun? Yung Chief Superintendent ni kanina? Kimberly Molita. Salamat ho. Binigay mo sa aming pagkataon na sana someday pumunta ka sa aming programa para makita ang ating OFW.
kung gaano sila kasabik para makita ang ating ilang mga opisyales. Mula dito ang ating programa, matatapos na ho. Salamat sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa tumatangkilik sa Chinoy Public Service. Kung meron kami may hindi maganda pang malakat, pwede kayo mag-suggest o tumawag dito kung anong ikagaganda ang gagawin namin sa aming programa. Salamat ho sa inyo. Thank you very much. Okay? Bye-bye.月亮代表我的心。